Manila, as the Pearl of the Orient, is more than being a highly urbanized city. Aside from its towering buildings and bustling streets, it is also a home for many sites that played a historical significance in our country. Join us in learning, enjoying, and appreciating our country's beauty and story as we take you to the different historical sites in Manila. Halina't dumako tayo sa silangang bahagi ng Maynila kung saan narito ang Paco Park o kilala rin sa tawag na Cementerio General de Davao. Ipinatayo ito ng mga Dominikano noong 1807 sa panahon ng mga Kastila at binuksan noong 1822 upang magiging layan ng mga mayayaman at kilalang aristokratong Espanyol. Ngunit bago pa ito binuksan sa publiko, ginamit na ito noong 1820 upang magiging layan ng mga biktima ng epidemyang cholera. Narito rin ang Sitio de los Infantes sa Rosario kung saan nakalibing ang mga batang namatay. Ang bawat nicho ay may bayad na 20 pesos at kailangan bayaran kada 3 taon. Kung hindi man, ay ilalagay ang mga labi ng mga namatay sa mass grave. Ang inner wall ay para sa mga Espanyol, mga Peninsulares, mga Fraile at mga Mestizo. Habang ang nasa outer wall naman ay ang mga Chino at mga Indio. Bukod pa roon, nakalbing din dito ang mga labi ni na Dr. Jose Rizal na ngayon ay nasa Luneta Park na kung saan nakatayo ang kanyang monumento. Ang Gumbursa, si Leonor Rivera na greatest love ni Rizal at ang general na si Henry Lawton. Sunod naman nating pupuntahan ay ang National Museum of Anthropology at National Museum of Fine Arts sa Ermita, Manila. Kung sa labas pa lamang ng dalawang museo ay makikita na ang kamangha-mangha nitong arkitektura, mas kabigha-bighani ang mga matutuklasan nating artifacts sa loob nito. Unahin muna natin ang National Museum of Anthropology kung saan makikita ang mga kagamitan ng mga sinuunang Pilipino upang matutunan natin kung paano nga ba sila namuhay noon. Ilan sa mga halimbawa ng mga artifacts na makikita rito ay ang Manunggol jar, Maitom anthropomorphic burial jar at Leta-Leta jarlet with yawning mouth kung saan ang mga ito ay ginagamit sa paglilibing at representasyon ng paniniwala ng mga Pilipino sa life after death. Makikita rin dito ang Tabon skull cap na itinuturing na oldest confirmed modern man in the Philippines na natagpuan ni Dr. Robert Fox sa Tabon Cave. Dito rin makikita ang iba pang national cultural treasures gaya ng Laguna inscription copper plate, Lena Shoal blue and white dish with flying elephant, at Calatagan pot. Ilang lakad lamang mula sa National Museum of Anthropology ay makikita naman natin ang National Museum of Fine Arts. Sa museong ito matatagpuan ang mga naggagandahang paintings at sculptures ng mga Pilipinong manlilikha. Ang ilan sa mga halimbawa ng mga national treasures dito ay ang Spoliarium ni Juan Luna kung saan ipinapakita ang kalupitan na naranasan ng mga Roman gladiators. Pangalawa, ang The Assassination of Governor General Bustamante ni Felix Resurrección Hidalgo na tungkol sa pagpatay ng mga praile kay Governor General Bustamante sa loob ng Palasyo del Gobernador. At ang pangatlo ay ang una Bulaqueña ni Juan Luna na isang portrait ng mayuming Pilipina mula sa Bulacan. Mula National Museum, tara na at pumunta naman tayo sa lugar na kilala sa kanilang hitik na kultura. Ang Binondo at Chinatown ay kilala bilang tirahan ng mga Chinese simula noong unang panahon. Dahil dito, na-adapt na ang kanilang kultura at mga paniniwala. Matatagpuan sa loob ng Chinatown ang Binondo Church, Lucky Chinatown at iba't ibang tindahan ng mga pagkain, souvenirs at iba pa. Marami nagbebenta sa Binondo ng Shanghai, siopaw, siomai at tikoy na talaga namang kilala at signature dish na ng mga Chinese people. Kilala rin ang bicho-bicho na pinahihiligan ng mga tao dahil sa timpla nitong walang katulad.
Binabalik-balikan din ng masuumamihan dahil sa kaiba nitong timpla sa kanilang sabaw at noodles na kakaiba sa panlasa. Pati na ang dumplings na may sustansyang binibigay. Masaya ang mabusog sa Binondo, kaya naman sulitin na natin ang ating paglalakbay sa Luneta Park. Ito ang pinakasikat na pasyalan sa Manila dahil sa historical place ng lugar. Ang monumento ni Rizal upang alalahanin ang kanyang kabayanihan sa Pilipinas. The Martyrdom of Dr. Jose Rizal. Dito binaril si Dr. Jose Rizal at binitiwan ang katagang Consumatum Est. Chinese Garden. Ito ay itinayo noong 1966 to 1967 at ibinigay ng gobyerno ng China. At ang kapayapaang katangian ng Japanese Garden. Ibinigay ito ng pamahalaan ng Japan upang ipagdiriwang ang kahangahangang ganda ng kalikasan. Samahan niyo kami sa aming paglalakbay sa mga makasaysayang landmarks sa Manila, mula sa Kartilya ng Katipunan, sa Manila Metropolitan Theater, sa Aros Forest Park, at sa pinakamatandang gusali sa Manila, ang Manila Post Office. Ang Kartilya ng Katipunan, sinulat ni Emilio Jacinto noong 1896 sa panahon ng himagsikang Pilipino laban sa mga Kastila. Aros Forest Park, ito ay isang puak pasyalan sa Manila na itinatag noong 1993. Ito ay tinayo upang mabigay ng tiyang espasyo sa lungsod, pati na rin upang mapanatili ang biodiversity. Manila Metropolitan Theater, isang makasaysayang gusali sa Manila, itinatag noong 1931 bilang sentro ng sining at kultura sa bansa. Ang Manila Post Office, isang makasaysayang gusali na itinayo noong 1926. Ito ay nagsilbing pangunahing tanggapan ng koreo at postal service sa Manila. Ang Fragment 22 ng Berlin Wall, isang bahagi ng orihinal na pader ng Berlin Wall na ipinadala sa Pilipinas na sumisimbolo ng kalayaan at pagkakaisa. Tayo tatalon sa kabundukan ng kasaysayan habang ating tutuklasin ang isa sa pinakamahalagang tanawin dito sa Maynila, ang Intramuros. Kasama pa natin ang isa sa mga napakagandang yaman ng Pilipinas, ang Fort Santiago. Kaya't sumakay na at samahan niyo kami habang binubuksan natin ang lihim ng mga pader na ito. Ang Palasyo del Gobernador ay itinayo noong 1599 at dating tahanan ng mga Gobernador General ng Pilipinas. Matatagpuan din dito ang Manila Cathedral na itinatag noong 1571 at isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Ang Plaza de Santo Tomas, ang original na lugar ng University of Santo Tomas, ang pinakamatandang universidad sa Pilipinas. Malapit din dito ang dorm ni Rizal na kung saan dito nanirahan noong panahon na nag-aaral siya sa UST. Ang Fort Santiago ay tinatag noong 1571 ay mayaman sa kasaysayan bilang dating sentro ng kolonyal na pamahalaan. Dito rin matatagpuan ang Dungeons of Fort Santiago na naging saksi sa mga paghihirap ng Pilipino at mga bayani ng ating kasaysayan. Matatagpuan din dito ang museo ni Rizal na kung saan siya ay kinulong bago ipatapon sa dapitan. Sa gitna ng mga kabanata ng kasaysayan, may mga alaala na mananatiling buhay sa ating mga puso't isipan. Sa paglalakbay natin sa mga larawan ng nakaraan, nakikilala natin ang mga kaibigan at kamag-aral na nagbigay liwanag at kulay sa ating buhay. Ang bawat pagsasama at pakikipagtulungan ay naglilikha ng mga masasayang alaala na hindi malilimutan. Sa bawat pagtatapos, tayo ay nagdadala ng bitbit ng mga alaala ng mga sandali ng tawa, lungkot at tagumpay kasama ang ating mga kaibigan at kamag-aral. Sa huli, ang bawat hakbang na ating ginagawa ay nagbibigay diwa sa ating paglalakbay sa pag-unlad at pag-asa, na bumubuo ng mas makulay at masiglang bukas para sa ating lahat.